Isang bilyonaryong seaman, nagkagusto, at sa isang hindi inaasahang pag-iibigan ay naging dahilan to para may mabuong biyaya. Ngunit nang malaman ni Aylang nakabuntis ng ibang lalaki at kasal na to, nasira ang saya niya. Ngunit laking gulat nang kakambal pa rin to iyon at hindi ang lalaking mahal. Siya si Ayla Montero, isang no boyfriend since birth dahil sa takot na masaktan. Bakit? Nasaksi siya sa ginawang pang-iiwan ng tatay niya sa kanilang dalawa ng mama niya. Isa siyang waitress sa barko. Mula pa noon ay pangarap niya na yon, ang sumakay sa barko at makarating sa iba't ibang lugar. Gabi na't dahil hindi makatulog sa Ayla ay napagdesisyonan niyang lumabas. Dagat kasi ang nagpapakalma sa kanya at nagpapaalis ng kanyang stress. Ilang minuto na siyang nakatitig sa karagatan nang matigilan dahil may narinig na papalapit na yabag. Nang lingunin niya ay isang lalaki ang bumungad sa kanya at naka-uniforme ng seaman. Muling ibinalik ni Ayla ang tingin sa dagat, mong walang nakita. Rinig niya ang mayabag na papalapit sa kanya, ngunit hindi niya yun binigyan ng pansin. Dahil sa isip niya ay hindi lang naman siyang may karapatang tumambay sa top deck, kahit sino'y pwede. A girl like you shouldn't be here alone. Baritonong boses na saad ng lalaking naka-uniforme ng pangsiman. Napalingon si Ayla dito, bago wala sa sariling itinuro ang sarili. Ako? Tayo lang nandito. Sa tingin mo ba sino? Piloso pong tanong sa kanya ng lalaki bago siya nilingon. Mali ko bang akong tatanungin mo? Hindi naman kita kilala. Diretsang sabi niya. Wala siyang pake kung suplada man ang dating nang sinabi niya rito. Just saying, hindi ka dapat nandito. At bakit? Hindi lang naman ikaw may karapatang tumambay dito Umismid siya bago pinag-cross ang mga braso sa tapat ng kanyang dibdib. Stubborn. Mahinang usal ng lalaki, ngunit sapat para marinig niya. Halos umusok ang ilong ni Ayla dahil sa inis dahil sa narinig. Anong sabi mo? May bahid na inis niyang tanong. Parang bigla niya tong gustong ihulog sa dagat at ipalamon sa mga pating. Nothing. Bubalik ka na dapat sa room mo. Sa sobrang inis ni Ayla, ay tinitigan lamang niya ng masama si Archie at naglakad paalis. Dinig pa niya ang huling sigaw nito. Hey! Anong pangalan mo? See you again next time, hanggang sa muli! Sigaw ng lalaki sa kanya hanggang sa tuluyan na nga siyang makalayo. Hingal na napatigil si Ayla sa pagtakbo. Nasa hallway na pala siya, papunta sa room nilang mga waitress. Ano ba yan? Bakit ba ako tumakbo? Dapat sinipa ko siya hanggang sa mahulog sa dagat. Ay, huwag na sanang magpakitang tukmol na yun. Talagang ipapakain ko siya sa mga pating. Inis siyang naglakad papuntang kwarto at pumasok sa loob. Akala pa naman niya ay gagaan ang pakiramdam niya, ngunit mas bumigat pa dahil sa lalaking yun. Kinaumagahan ay bangag na gumising si Layla. Hating gabi niya yata nang makatulog siya dahil sa kakaisip sa lalaking yun. Ang kulay dagat itong mga mata ay tumatak sa isip niya at hindi mawala. Ang ending, hindi siya nakatulog ng maayos. Girl, anyari? Umagang umaga ay bungad sa kanya ng kaibigan. Bakit? Laki ng eyebags mo, te. May dadaan pa ba yan ng concealer? Tse, kasalanan to ng lalaki Naiinis niyang sabi. Umagang umaga, bad trip siya. Bumangon na si Ayla at agad nagtungo sa banyo para maligo. Pagkatapos, ay saka siya nagbihis sa kanyang uniform bilang waitress dito sa barko. Dalian mo na, Ayla! Dahil sa narinig, ay basta na lamang pinunggos ni Ayla ang buhok at naglagay ng lipstick sa labi. Balita ko, may meeting ang mga seaman. Alam niyo ba, narinig ko kanina ang dadaong daw tayo sa Singapore. Chismis sa kanila ng isa sa kasamahan habang sabay-sabay na naglalakad patungo sa pwesto nila. Anong kinalaman naman natin sa meeting ng mga seaman? Palihim na tanong ni Ayla sa kaibigang si Lira. Siyempre, mag-a-assist tayo. Kailangan din natin silang servehan ng pagkain at maiinom. Labis-labis ang pagdarasal ni Ayla na sana hindi na muling mag-cross ang kanilang andas ng lalaking yon.
Abala silang mga waitress sa pag-a-assist ng mga pasahero. Kung anong kailangan nila, gustong kainin o inumin. Hindi lang naman sila basta waitress lang. Mas higit pa ron ang trabaho nila. Ayla, tawag tayo ng manager. Sabi sa kanya ng isa sa kasamahan. Be polite to our seafarer. Iyon ang huling sinabi ng kanilang manager bago sila hinayaang pumunta ng nagsisilbing conference room ng mga seaman. Nakangiting nakatayo si Ayla katabi ang kanyang mga kasamahan. Nasa labas sila ng conference room na siyang pinaggaganapan ng meeting ng mga seafarer. Kailangan nila ng snacks. Kailangan natin maghatid sa loob. Sabi ng nakakataas sa kanila. Ayla, Lira, Rome, Vince, kayo nga maghahatid ng snacks at drinks nila. Go! Nakangiti siya, ngunit hindi tumitingin sa taong pinagbibigyan ng pagkain. Nang huling tao ng pagbibigyan niya ay natigilan siya. Dahil sa lahat ng binigyan niya ng pagkain ay ito lang ang naramdaman niyang nakatitig sa kanya. Nag-angat siya ng tingin upang makita ang taong yun at halos lumuwa ang mga mata niya nang makilala to. Ngumisi ang lalaki sa kanya. Hey, kinagagala kong makita kang muli. Tinaliman niya to ng tingin. Impakto. Mahinang asit niya at marahas na binaba ang snacks nito at drinks sa table bago ngumiti ng pagkatamis-tamis. Stubborn. Mahinang tugon ni Archie sa kanya. Akmang lalabas na siya at susunod sa mga kasama ng magsalita ang lalaki. Wait, miss. What's your name? Tanong sa kanya ni Archie. Ang ilang mga seaman ay nakatingin na rin sa kanya. Wala na ang atensyon sa nagsasalita sa harap. Itinuro niya ang name tag na nasa kaliwang bahagi ng dibdib. Ayla Montero, sir. Nakangiti niyang sabi dito, ngunit sa loob-loob ay gusto niya na itong supalpalin. Ayla. Okay. Ayla, ayoko ng water. I want juice. Nakangiti ring utos sa kanya ni Archie. Halos mag-usok ang ilong niya pero pinanatili niya ang ngiti. Sure, sir. Your juice is coming. Aniya at tumalikod para kuhanin ng juice. Ba't ang tagal mo? Mahinang tanong sa kanya ni Lira na ngayon ay nasa dating pwesto na to. Gusto daw ng juice ng isa. Walang gana niyang sabi habang sinusumpa na sa kanyang isipan si Archie. Di bigyan mo. Here's your juice, sir. Magiliw niyang sabi rito. Thanks. Nakangising tugon ng lalaki. Anything you need, sir? Tanong pa niya. Be polite, kaya paninindigan niya. None, for now. Tugon ni Archie at inalis ang tingin kay Ayla. Tahimik na kumakain si Ayla ng kanyang lunch. Hindi magkakasabay ang break time nila at saktong di kasabay ng lunch break niya ang lunch break ng kaibigang si Lira. Dahil may food court ang cruise ship, ay doon na lamang niya napagdesisyon ng kumain ng lunch. Kasi kung sa restaurant ay masyadong mahal. Akmang susubo siya nang may huminto sa kanyang harapan. Nag-angat siya ng tingin at nang makita kung sino to, ay agad siyang nawala ng gana. Ano na namang ginagawa mo rito? Sinusundin mo ba ako ha, Mr. Captain? What? Of course not. Madalas ako rito, no? Anyway, gusto kong pwestong to, kaya gusto kong kumain dito. Tinanong mo man lang sana kung gusto ko rin ba? Pilosopong aniya bago inis na uminom ng tubig. Kung ayaw mong kasama ako, then leave. Ako ang nauna, kaya bakit ako aalis ha? Just saying. Ani to at umpo sa kaharap ng upuan niya. Nagsimula tong kumain na para bang hindi nararamdaman ang masama niyang tingin. Alam mo, sa tingin ko sinusundan mo talaga ako eh. Ani ang hindi makatiis sa tahimik na pagitan nila. Pakiramdam niya kasi awkward at ayaw niya yon. Tinaasan siya ng kilay ni Archie. You're just assuming. Ganyan ka pa talaga sa mga babae? No, I'm wild and sweet to every girl I met, except to those who are not my type. Mahangin itong sabi at kinindatan siya. Namula ang kanyang buong mukha, tuluyan ang nawala ng gana. Hindi rin kita type, kaya mutual feelings lang. Masama ang loob niyang sabi bago niligpit ang pinagkainan at iniwan to. Kinagabihan ay narito na naman siya sa top deck. Kakatapos lamang nilang mag-usap ng ina at hindi maganda
ang naging pag-uusap nila. Nakatitig siya sa dagat na merong replika ng buwan. Naupo siya sa isang sulok sa top deck. Masyadong malawak ang top deck at pumwesto na lamang siya sa hindi mataong pwesto. Hindi na malaya ni Ayla ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nangalumbaba siya sa kanyang tuhod habang yakap-yakap ang binti. Ganun ba talaga magmahal? Wala si sariling na itanong niya. Like what? Tanong ng baritonong boses na basta na lamang sulmulpot sa kanyang harapan. Nag-angat siya ng tingin at bumungad sa kanya si Archie. Naupo ito sa kanyang tabi. Nga nagiging tanga ka. Sagot niya. Wala siyang panahong makipagbangayin sa lalaki dahil wala siya sa mood. Bukod doon, naghirap ka dahil sa taong yun. Pero pagbalik mo, basta mo na lamang tinanggap. That's what you call love? Sabi ni Archie dahilan para saglit na mapatingin sa Ayla rito. Gagawin kang martir, tanga, at kahit matalino ka, gagawin kang bobo. Dahil yun ang pag-ibig. Matalim na napabuntong hininga si Ayla. Kaya ayokong magmahal eh. And why? Everyone deserves to love and be loved. Ang sinabi ko'y parte lamang yun ng pag-ibig. Pero hindi ibig sabihin ay panghabang buhay ka ng ganun. Okay, kung mapagsalita ka akala mo nasa relasyon ka na. Natawa siya sa kanyang sinabi, pero may parte sa kanyang dibdib na parang nanghinayang na baka may kasintahan ng lalaki. Nope, gusto ko lamang ng laro. Ayoko ng seryoso. But it depends kung nakilala ko na siya. Katahimikan ang namutawi sa pagitan nilang dalawa hanggang sa muling nagsalita si Archie. Titigil ang cruise ship sa Singapore bukas. We all have one day to feel Singapore. Seryoso? Talaga? Hindi makapaniwala ang tanong ni Ayla, bakas ang katuwaan sa boses. Singapore ang isa sa bansang gusto niyang mapuntahan. Well, yeah. Tipid na sagot ni Archie at isinalal ng ulo sa kanyang balikat na siyang kinagulat ni Ayla. Hoy! Ano ba? Hysterical na sabi ni Ayla, ngunit hindi naman maikilos sa mga kamay para maalis ang nakasandal na ulo ni Archie sa kanyang balikat. I won't do anything. Hayaan mo lang ako. I'm just tired. Anito sa mahina at baritonong boses na siyang nagpagabog sa puso ni Ayla. Saglit siyang natigilan sa sinabi ni Archie. Hindi naman siya nag-alala na baka may gawin tong masama sa kanya. Sa katunayan niyan ay magaan ang pakiramdam niya rito. Ang kinababahala niya ay ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Lalo na sa tuwing magkasama at malapit lamang sila sa isa't isa. Totoo nga ang sinabi ni Archie dahil kinabukasan ay tumigil ang cruise ship sa bapor ng Singapore. Dahil bahagyang nilalamig sa Ayla ay nagtungo siya sa coffee shop na nakita niya. One coffee latte, please, and blueberry cheesecake. Nakangiti niyang order. Nang makapagbayad ay saka siya naghanap ng pwesto. Inilabas niyang cellphone at saka pinicture ng sariling nakangiti. Ayan, perfect. Nakangiti niyang pinagmasdan ng litrato. That will only be perfect kung kasama ako. Nang lingunin niya to, ay napakunot ang kaning noo. Ikaw na naman? Tanong niya at dumako ang tingin sa dala nitong tray. What? Gusto ko lang namang magkapit kumain. And then, nakita kita. Patay mali siya nitong sagot kay Ayla. Oh, talaga? Kaya pala nasa yung order ko. Sarkastiko niyang sagot at hinintay tong ilapag ang order niyang pagkain. Sa huli, nakita lamang ni Ayla ang sariling kasama si Archie na namamasyal. Masyadong mahal dyan. Ayoko. Angil niya nang hilahin siya ni Archie sa isang restaurant. Seriously? Lahat mahal. Libre ko, don't worry. Nagningning ang mga mata ni Ayla sa narinig. Sa lahat ng sinabi mo, ayan ang pinakamatino. Halos siya, sige. Tara na't kumain. Nakangiting ani niya. Sure kang libre to, ha? Tanong ni Ayla kay Archie bago isinubo ang pagkain. Of course. Tipid namang sagot ng lalaki. Nang papalabas sila sa restaurant ay bahagyang hinila ni Ayla ang manggas ng coat ni Archie para makuhang atensyon nito. Nang lumingon to sa kanya ay saka siyang umiti. Thank you.
Sabi ni Ayla sabay dighay na siyang malakas sa kanatawa ni Archie. Anong nakakatawa? Nabusog nga ako. Inis niyang sabi. Ang ngiti agad naglaho. Oh, sorry. Welcome. Ngingising-ngising sabi ni Archie sa kanya bago na unang naglakad. Pagsapit ng alas 5 ay bumalik na nga sila sa cruise ship. Lahat ay masaya sa saglit na pamamasyal, lalong-lalo na si Ayla. Nahinto siya sa vending machine na para sa mga liquor drinks. Naghulog siya ng pera at kumuha ng 2 kanin beer. Binuksan niyang isa at agad tinungga. Nagtungo siya sa top deck, ang madalas niyang tambayan sa gabi. Agad siyang nanlumo nang makita ang pakay. Hindi magandang umiinom ang isang babae. Dinig ni Ayla, ang pamilyar na baritonong boses na ngayon ay naglalakad ng may-ari nito papalapit sa kanya. At bakit? Taas kilay ng tanong bago to hinarap. Sabi ko lang, and don't be stubborn, Ayla. Seryosong sabi nito sa kanya na siyang kinangisi niya. Paano kung gusto ko? Anong gagawin mo? Hamon niyang tanong. Nagkaroon ng lakas ng loob, hindi niya alam kung dahil ba sa alak o yun talaga siya. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Archie hanggang sa magdikit ang kanilang katawan. Hindi magawang umatras ni Ayla dahil nakasandal siya sa railings. You wanna know? Tanong nito sa kanya na siyang kinatango ni Ayla. Agad siyang kinabahan nang dumako ang tingin ni Archie sa kanyang labi at namalay na lamang niya ang pagdampi ng labi nito sa labi niya. Akala niya simpleng dampi ng halik lamang ngunit nagkamali siya dahil kasunod nun ay ang bahagyang pagagad ni Archie sa kanyang labi. Hindi alam ni Ayla kung bakit hinahaya niya si Archie. Sa unang hindi makasunod si Ayla, ngunit kalaunan, nasabay na rin niya ang bawat galaw ng labi nito. Ayla. Mahinang usal ang lalaki sa kanyang pangalan. Napalunok siya at hindi maintindihan ng sarili dahil bang gusto pa niya at higit pa rin ang gusto niyang mangyari. Archie, I want more. Pagtatapat niya rito at para bang dahil sa sinabi ng yun ay naputol ang pasensya at pagtitimping meron si Archie para sa kanya. Damn, are you sure? Huwag mo akong patigilin sa oras na sinimulan ko na. Ubus ang pasensya ang sabi nito. Tumango siya ng walang pag-aalinlangan. Umagting ang kaning panga bago siya nito hinila. Dinala ni Archie si Ayla sa sariling suite. Namalay ni lamang ni Ayla na nakahiga na siya sa kama matapos siyang itulak ng lalaki. At nang gabing yon ay doon niya ibinigay ang sarili sa lalaking hindi naman niya lubusang kilala. Kinaumagahan ay nagising si Ayla dahil sa pakiramdam na parabang may nakatitig sa kanya. Hinanap niya sa sariling pagsisisi sa nangyari, ngunit hindi niya magawang maramdaman dahil ginusto niya yon. Ngunit hindi pa rin tama dahil naniniwala siya sa tradisyong kasal muna bago gawin ang ganong bagay. Eat more, baka gutom ka pa. Nakangiting sabi ni Archie sa kanya. Nilagyan na naman siya nito ng pagkain sa kaning plato. Hindi ako nakapasok ng dahil sa'yo. Patay mali siyang tumingin si Archie sa kanya. Wala naman akong ginawa. Hindi ko rin kasalanan. 10:00 na nang patago siyang pumuslit sa trabaho. Merong events kaya sa hall ginanap. Mabuti na lang alam niyang mga schedules nila. Inililibot niya ang tingin sa paligid dahilan para hindi niya mapansing mababangga ang kanyang likuran sa kung saan. Sorry. Hingi niya ng paumanhin at hinarap ang taong nabangga. Naningkit ang mga mata niya nang mapagsino ang taong yun. Ikaw na naman? What? Hindi mo ako na-miss? Ngising asong tanong sa kanya ni Archie. Anong miss? Hindi ka ba? Baka sabihin ko sa ilang minuto pa lamang tayo naghiwalay. Shut up. Sabi nito at umupo na lamang bigla sa isang table na wala pang mga guest. Hoy, pumayo ka nga dyan. Di ka bisita. Pasimple niyang bulong dito. Baka kasi siya pang mapagalitan dahil sa ginagawa nito. What? I'm guest? Now paglingkuran mo ako. Or else... Oh, andito ang manager mo. Kinagabihan ay pasimping lumabas sa kanilang silid si Ayla. Sinisiguradong walang makakapansin o makakakitang lumabas siya.
Akmang kakatok na siya nang biglang bumukas ang pinto, dahilan para maiwan si Ere ang kanyang kamay. Magkatabi silang nakaupo habang nakasandal sa sofa, nanunood ng TV at umiinom ng fresh milk. Bakit fresh milk ang dinala mo? Takang tanong ni Archie kay Ayla. Naisip ko, kahapon beer, at may nangyari. Baka makaiwas ako sa tukso kapag gatas ang dala ko. Wow! Halika dito, mag one-on-one talk tayo. Ano? Oh, bakit parang di ka madalas nagpapakasiman? Pagala-gala ka. Ani at pinag-cross ang braso sa tapat ng kanyang dibdib. I have 2 days of no work, and I'm in a higher position. I have my ways to do my work. Di ikaw na. Nga pala, yung nangyari kagabi, kalimutan mo na lang yun. Ang mahangin at playful nitong ekspresyon ay agad na palitan ng pag-igting ng kaning mga panga. Ani mong hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Paano mo nagagawang sabihin sa akin yan? How could you say nakalimutan ko na lamang na parang wala lang? Kasi yun naman dapat Hindi ba't kagaya lang rin ako ng ibang mga babaeng na ikama mo? For sure, kinakalimutan mo rin sila pagkatapos. Dinig niya ang malalim na pagbuntong hininga nito. Ayla, yes, kinakalimutan ko. But you are exempted. Ang nangyari sa atin, damn, paano ko kakalimutan ang pangyayaring yun? Kung tumatak sa utok ko ang bawat detalye ng ginawa nating dalawa. Mahinahong sabi nito, ngunit nababakasan ng frustration na hindi niya maintindihan kung bakit. Nag-angat ang tingin si Ayla upang salubungin ang tingin ni Archie. Ayla, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano yun? I like you. At ang nangyari sa ating dalawa kagabi, sapat na yun para masabi kong kontento na ako sa'yo. At hindi lang pakagustong nararamdaman ko sa'yo. Deeper than that, na hindi ko mapaliwanag. Ayla, gusto kita. Gusto kitang makasama. At gusto ko, akin ka lang. Umiling siya na para bang mababaliw na. Baka nagkakamali ka lang. Mahinang boses niyang sabi, para siyang nabibingi sa sobrang lakas ng pintig ng kaning puso. Kasi, baka kagaya lamang din ako ng ibang babaeng nagdaan sa buhay mo. Buong buhay ko. Pero natektahan ko ang puso ko. Kaya nga hindi pa ako nagkaka-boyfriend Baka masyado ka lamang natuwa na may nangyari sa ating dalawa. Kaya mo nasasabi yan. Dugtong niya at bahagyang umatras. Nasasaktan siya sa isiping baka tama siya. Ngunit masaya siyang naramdaman sa puso niya nang marinig ang mga sinabi nitong iyon. Ayla, damn it! Can you please open your heart? I'm dead serious. Gusto kita. At hindi ka katulad ng ibang mga babae. Naiintindihan mo. Gusto kita. And this is my first time na umamin sa isang tao. I never did this before. May pagsusumamo sa boss ni Archie. I like you. And it's okay kung wala akong nararamdaman para sa akin. Just let me. And please, open your heart. Hindi alam ni Layla kung anong itutugon niya rito. Nanatili siyang tahimik habang nakatingin. Handa nga ba siyang sumugal? Handa ba niyang isugal ang puso niya na matagal niyang iningatan? Gusto rin naman kita. Pero natatakot ako, Archie. Natatakot akong sumugal at masaktan. Mababang boses ang tugon rito. Nagbabadya ang mga luhang tutulo. You like me too? Hindi makapaniwalang tanong nito na siyang kinatango niya. Hindi kita pipilitin at mamadaliin. Uunti-untiin natin ang meron tayo hanggang sa maging maayos na para sa'yo. Kinabig siya ni Archie at niyakap ng mahigpit. Kalaunan ay naramdaman na lamang niyang pagbuhat ito sa kanya at pinaupo siya sa hita nito paharap. Archie! Sita niya. May pakiramdam siyang may susunod ang mangyari sa kislap pa lamang ng mga mata nito. What? May mapaglarong ngisi nitong tanong na kinailing na lamang niya. Sa sunod na nangyari ay pareho na nga nilang pinupunan ng pangangailangan ng isa't isa. Lumipas ang mga araw hanggang sa maging linggo na mas naging malapit at lumalim ang nararamdaman nila sa isa't isa.
Sa madalas nilang pagsama, ay napagtanto ni Ayla kung gaano nakalalim ang pagkagusto niya kay Archie. At hindi lamang to basta pagkagusto, dahil alam niya sa kanyang sariling mahal niya na to. Natuluyan na nga siyang nahulog at naisugal ang sariling puso. Kinagabihan, patungo na si Ayla sa suite ni Archie nang may marinig siyang nag-uusap. Pamilyar ang boses sa kanya na siyang dahilan para matigilan si Ayla. I'm so happy, my wife. At ngayong may baby na tayo, I promise na mas mamahalin pa kita. Dinig ni Ayla ang sabi ng napakapamilyar na boses sa kanya. Parang dinudurog ang puso niya sa sakit na narinig. Sinikap niyang bahagyang sumilip mula sa kanyang pwesto upang makitang mukha ng dalawang taong narinig niyang nag-uusap. Natutop ni Ayla ang bibig nang bumungad sa kanya ang dalawang taong naghahalikan na parabang sila lamang ang tao sa mundo at wala ng bukas. Ang lalaking yon ay walang iba kundi si Archie. At may asawa at may magiging anak na. Hindi na kaya pang makita ni Ayla ang nasa kanyang harapan maging pakinggan kung ano pa man ang pag-uusapan ng dalawa. Durog na durog siya at gusto niyang lumayo. Nang gabing yon ay halos magdamagsang umiyak hanggang sa nakatulungan na nga niya to. Kinaumagahan ay nanghihina siyang bumangon. Agad siyang napatakbo sa banyo nang maramdamang parang hinahalukay ang kanyang tiyan. Sumuka siya ng sumuka hanggang sa wala nang mailabas. Napatingin siya sa refleksyon sa salamin. Ngayong araw dadaw ang cruise ship sa Pilipinas. Ilang araw na simula nang malaman niya at sa ilang araw na yon patuloy siya sa pag-iwas kay Archie. Friend, nangangayayat ka na. Ilang araw ka nang halos walang kain. Ano ba yan? Kung kailan nasa parting Pilipinas sa tayo at dadaong na, ay tsaka ka naman na magkakaganyan. Tsaka si Captain Zapanta bang dahilan ba't ka broken na broken? Tanong ng kaibigan sa kanya. Ay nako, kung alam ko lang na si Captain Archie Zapanta aka tirador ang babae sa cruise ship ay binalaan na sana kita. Malungkot itong sabi sa kanya. Hindi sumagot si Ayla at nanatiling tahimik lang. Alam mo bang may kambal yun? Tanong nito sa kanya na siyang kinakuha ng atensyon ni Ayla. Kambal? Nagtataka ding tanong. Sa wakas ay nakapagsalita rin siya. Nitong mga nakarang araw kasi ay halos mapanisan siya ng laway dahil hindi siya kumikibo. Oo, may kambal si Captain Zapanta. Buti pa yon, loyal sa asawa nito. Alam mo bang nandito sila sa cruise ship? Nung dumaong tayo sa Japan, ko lang niya laman, nakasama sila sa parehong sasakay dito, pauwi ng Pilipinas. Kuwento sa kanya ng kaibigan na siya namang kinatigil niya. Sunod-sunod na nagsituluan ang kanyang mga luha. Hindi niya alam ang gagawin. Nanginginig ang mga kamay niyang hinawakan sa balikat ng kaibigan. Lira, tulungan mo ako. May pagmamakaawang sabi ni Ayla sa kaibigan. Ha? Saan? Saan kita tutulungan? Teka friend, dumaong na tayo. Aligagang sabi sa kanya ng kaibigan at doon lamang niya napansin na huminto na pala ang barko sa daungan. Nanghihina niyang hinampas-hampas ang sariling dibdib. Nakaramdam siya ng tuwa sa malamang hindi ito ang Archie na mahal niya at hindi nga siya nito niloko. Kailangan ko siyang mahanap. Wala sa sariling sabi niya at sinimulang hanapin ang lalaking kanyang mahal. Halos halugugin ni Ayla ang buong barko para lamang mahanap si Archie. Ngunit lumipas ang mahigit kalahating oras ng paghahanap ay wala siyang nakitang Archie. Maski bakas ang pagkatao nito'y wala. Nagtanong-tanong siya sa mga kasama nitong seaman at sinabing wala daw to o hindi nila napansin. Ang huling naaalala niya ay hinahanap niya si Archie para magkapagpaliwanag at humingi ng tawad. Ngunit hindi niya ito mahanap hanggang sa makita siya ng kaibigan at saka siya nang wala ng malay. Anak, gising ka na. Bulalas ng ina na mukhang nagising dahil sa paghikbi niya. Pasimple naman yung pinunasan ng mga luha. Hintayin mo ako, tatawag lamang ako ng doktor. Sabi sa kanya ng kaning ina at agad na lumabas ang hospital room niya. Agad rin tong bumalik at may kasama ng doktor. Hindi lang yon, may kasunod din tong isa pang lalaki na halos kalahati ng buhay niyang hindi nakita. Ngayon lamang uli, walang iba kundi ang kaning ama.
Kumusta ang pakiramdam mo, Iha? May nararamdaman ka bang masakit o kakaiba? Wala po. Iha, you look drained. Hindi nakakaganda sa kalusugan. Are you not mentally stable? You have to take care of yourself. Seryosong sabi ng doktor sa kanya. May dinagdag pa tong sinabi na siyang saglit na kinatigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi lamang para sa sarili mo, kundi pati na rin sa sanggol na nasa sinapupunan mo. Dugtong ng doktor. Masaya siya kahit papano. Gumana ang konting pakiramdam niya dahil sa magandang balitang narinig. Sa ngayon, kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang pagbubuntis. Anak, huwag kang malikot. Sita niya sa 1 taong gulang na anak. Ang bilis ng panahon. Parang saglit lamang nangyaring lahat. Parang kahapon lang ay nalaman niyang buntis siya at paglipas ang 9 na buwan, sinilang niya to. Ngayon, 1 taon na nga ito. Tinawagan niyang kaibigan. Ilang ring lang, sinagot na ng kabilang linya agad. Lira, nasan ka na? Friend kong Ayla, nandito na ako sa daungan ng barko. Ready ng ticket ng 2 ni Junakis mo. Tara na, ang bagal naman. Matinis na boses sasabi ng kaibigan mula sa kabilang linya. Oo na, papunta na. Sabi niya bago to binabaan ng tawag. Mag-iingat kayo ng apo ko ha. Tumawag kayo paminsan-minsan at kung may kailangan o problema, tawag ka lang nak. Sabi ng kanyang ina. Tumango siya at hinalikan to sa pisngi. Ganon din ang kanyang ama. Anak, kung magkita man kayo, wag mo nang palampasin ha. Gusto ko pagbalik mo buo ng pamilya mo at hindi ka lumuluha. Nakangiting bili ng kanyang ama bago siya hinalikan sa noo. Tumango siya at ngumiti. Opo pa, iuuwi ko po siya. Matapos magpaalam, ay saka lamang sila lumabas ng bahay at sumakay sa naghihintay na taxi. Mas nauna pa pala sa kanila ng anak niya ang bagahe nila. Nang makarating sa port, ay agad nilang hinanap kung nasa ng kaibigan niyang si Lira. Ayla, dito! Sigaw ng kaibigan at bahagyang kumaway pa sa kanila. Napailing na lamang siya sa lakas ng boses nito. Kumuha sila ng suite na kasya silang 3. Ang anak niya ay mahimbing ang tulog sa kanyang bisig. Marahan niya tong inihiga sa kama at pinakatitigan. 1 taon na siya, pero hindi pa niya nakikita ang tatay niya. Ay, emote-emote ba naman kasi ng tatay niya? Kung nagpakita na sana sa iyo at sa anak mo, sana pinatawad. Pagkatapos, maglampungan kayo para may kapatid na. Binato ni Ayla ang kaibigan sa dami ng sinasabi nito. Nahimik ka nga. Baka marinig ka pa ng anak ko. Ihulog kita sa dagat dyan eh. Ay, kung gano'n lang sana din kadali. Di sana masaya na ako. Pagsapit ng gabi, nang masigurado ni Ayla ang mahimbing na ang tulog ng anak kasamang kaibigang si Lira, ay saka siya pasimpleng bumangon sa kama at lumabas ng kanilang room. Nang tuluyan siyang makalabas, ay nagtungo siya sa top deck. Tambayan niya tuwing gabi kapag siya'y nasa barko. Napangiti siya nang makitang pamilyar na view. Parang musika sa kanyang paninig ang mahinang alon ng dagat at nagsisibing liwanag ng buwan. Napatingin siya sa langit nang maramdamang nagbabadya ang mga luha niya. Ano ba? Tumigil na kayo. Nakakapagod na rin ha. Pakiusap niya sa sariling mga luha, mong sasagutin siya. Pinahid ang luha at sumandal sa railings. Hindi pa ba siya nasanay sa ganito talaga? Hindi yata gaga ng pakiramdam niya hanggat hindi niya nakakausap si Archie. Napakagatlabi siya bago pinigilan ang sariling mapahigbi. Peste naman Archie oh. Paano mo ako natitiis? 2 taon na pero wala ka pa. Asan ka ba? Tama na ba? Susuko na ako. Nakakapagod maghintay. Daig mo pang multo. Ang sakit-sakit na. Alam mo ko namang mali ako eh. Pero paano nagawang umabot sa ganito? Tanong niya na para bang kaharap lamang kausap. Pagharap niya para sana umalis na at bumalik sa loob, ay natigilan siya nang makita ang taong nakatitig sa kanya. Ang taong matagal niyang hinintay. Ang taong dahilan kung bakit halos 3 taon siyang umiiyak at nasasaktan. Walang iba kundi si Archie. Archie! Mahinang bulalas niya at natulos sa kinatatayuan niya.
Ang kulay dagat itong mga mata, hindi niya makita ng emosyon na habang nakatitig sa kanya. Long time no see. Long time no see rin. Sinikap niyang huwag pumiyok nang sabihin yun. Pareho silang natahimik pagkatapos noon. Parehong nakatitig sa isa't isa na para bang inaaral ang bawat detalye ng pagkatao nila. Nang hindi mapigilan ni Ayla, ay siyang naunang bumasag sa katahimikan. Sorry kasi basta na lamang kitang iniwasan nun ng walang pasabi. Kasalanan ko rin naman kung bakit tayo umabot sa ganito. Kung kinumpronta sana kita, sana hindi tayo ganito ngayon. I'm sorry. Ang akala ko kasi na niloko mo ko eh. At kasal ka na't magkakaanak pa. Hindi ko alam na kambal mo pala yun. Patawarin mo ako. Hingi niyang tawad at napayo ko. I know. I already read your message. Sayang lang, dahil huli na nang nabasa ko yun. Ayos lang kung galit ka pa rin. Pero hayaan mo sana akong ipagtapat sa iyong nararamdaman ko na matagal ko nang kinikimkim. Noon palang mahal na kita. Akala ko simpleng paggusto lang, pero nauwi na pala sa pagmamahal. Mahina siyang natawa at pinahid ang luha. At gusto ko ring sabihin, meron tayong anak. Kung gusto mo, pwede mo siyang hiramin, ayos lang. Pasensya na talaga. Sige, mauna na ako. Tipid siyang humiti at nilagpasan to. Ngunit hindi pa man siya nakakaling hakbang, ay may humawak na sa kanyang kamay. Dahilan para matigilan siya. Yan na ba yun? Pagkatapos mong magsalita, mag-confess, basta ka na lamang aalis, hindi mo nahihintay ng sasabihin ko? Matagal na kitang hinihintay, pero wala kang sagot. How could you ask me like that? Hintay ng ano? I still have chance to fix everything before. Pero paano ko pa maayos kung iniwan mo na ako? Kung para kang bula na bigla na lamang naglaho. I'm sorry. Hingi nito ng tawad sa kanya. Dahil doon ay napahikbi na lamang si Ayla sa dibdib ni Archie habang nakayakap ang lalaki sa kanya. Bakit naman ang tagal mo? Hinintay kita. Hinintay ka namin ng anak mo. Na-traffic. Sorry. Biro nito dahilan para tingnan niya to ng masama at hampasin. Biro lang. I'm sorry. Nasaktan ako at masyadong naging selfish. Huli na nang ma-realize ko. I'm sorry, sweetheart. At first I thought iniwan mo na lang ako bigla. Ang daming what ifs na pumasok sa isip ko. I'm sorry. But I promise, we will fix this. This time babawi ako sa'yo. At sa anak natin. I love you. At hindi ko na kayang magtiis pa. Pwede ba tayong magsimula ulit? Gusto kitang makasama. At ang anak nating dalawa. Mahal mo ako. Mahal na mahal kita, Ayla. At mahal ko rin ang anak nating dalawa. Excited na akong makita at makilala siya sa malapitan. Tuloy nang natunaw ang puso niya dahil sinabi ni Archie. Ngayon, alam niya ng pakiramdam ng nanay niya nang bumalik ang papa niya. Magsimula tayong muli. Sabi niya nang may ngiti at muling tumulo ang mga luha dahil sa saya. I love you, sweetheart. Anito at dinampian siya ng halik sa labi. I love you too, Mr. Captain Archie. Nakangiti niyang tugon at hinila to para sunggaban ng halik sa labi. At dito masusupok ang tunay na pag-iibigan ng dalawang taong nagmamahalan na kung kayo talaga ay darating ang araw na muling magkukross ang inyong mga landas.